Good afternoon everyone. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat ng mga Filipino seasonal workers? Alam ko dami na ang pumapasok ngayon dahil March na. Marami ding mga baguhan. May gusto lang akong sabihin. Medyo matagal na hindi ako gumagawa ng video, di ba? Pero hindi pa rin ako nag-i-stop, nandito lang. May gusto lang akong sabihin sa mga baguhan or mga may plano, kung ano ang plano niyo dito sa pagpunta niyo dito sa South Korea. Kung trabaho ang pakay niyo is magtrabaho kayo, after 8 months uuwi kayo ng Pilipinas. Huwag kayong gagawa ng kalokohan para na hindi masisira ang programa. Dahil this year, ang government ng Korea is may bansa na hindi na nila pinayagan na makapasok dito as seasonal workers. Ang Uzbekistan na bansa, naban na sila mula this year. Hindi alam kung hanggang kailan ang pagkaban nila. Buong bansa ha, hindi lang isang bayan ha. Hindi lang isang bayan, buong bansa, Uzbekistan, hindi na sila makapasok dito this year kasi yan din sila, maraming mga Uzbekistan dito na tumatakas kasi dala kasi yan din sila ng mga broker. Kaya karamihan tumakas. Kaya sila ang Uzbekistan is hindi ko alam kung until kailan sila. At may bansa na parang penalty lang, ilang taon. Ang Nepal, this year, buong Nepal, hindi lang isang bayan ng Nepal, buong Nepal, hindi sila maka-apply ng seasonal workers program this year. Pero next year, pwede na sila, ang Nepal. Next is ang Indonesia at ang Kyrgyzstan. Indonesia at Kyrgyzstan din until ang pagkaban nila until 2027. Mula this year until 2027, 2 years sila na ban. Maka-apply sila uli 2028 na. So yun ang mangyayari pag marami ang tumatakas. Hindi lang siya bayan. Hindi lang siya bayan ang mababan, buong bansa. Ang Pilipinas ngayon is yung bayan lang siya kasi yan ang Pero ngayon is baka sobrang dami siguro ang tumakas kaya buong bansa talaga ang ban dito sa South Korea, hindi na sila maka-apply ng seasonal workers program. Kaya, ang gusto kong sabihin sa mga Filipino seasonal workers na nandito, alam ko daming mga baguhan na papasok this year. Kung dala kayo ng broker or wala kayong broker, kung ano ang plano nyo, kasi marami talaga pag makapasok na dito, nandyan pa lang sa Pilipinas, may contact na mga, yung mga Pilipino din dito na nangunguha ng mga, mga seasonal workers. Nangunguha sila, patakasin nila, patrabahoin nila sa iba. Kaya, ang gusto kong sabihin sa inyong mga baguhan, huwag kayong makinig sa mga nag-aalok sa inyo ng malaking sahod
pagdating nyo dito, tatakas kayo, susunod kayo sa kanila, kayo lang ang kawawa. Kasi dito sa South Korea ngayon, nag-start na naman ang panghuhuli until June 30. Nag-start na naman sila ngayon. Nanguhuli na naman ng mga TNT. So, kung gusto nyo, kasi trabaho ang pinunta nyo dito, kung gusto nyong kumita, kahit gano'ng malaki naman yan sa Pilipinas, 1.6 plus yung sahod nyo, ang iba 1.7 yata, malaki na yan. Kaya, tiisin nyo until matapos nyo ang contract nyo. Huwag kayong gagawa ng action na marami ang madadamay. Kasi, yun nga, pag marami ang tatakas, ban talaga ang bayan nyo at ang bayan, ang bansa. Kasi ang alam ko sa mga taga-Uzbekistan is halos lahat na dala dito. Hindi naman sila marami. Hindi sila marami ang mga nakapasok dito taga-Uzbekistan, pero parang lagpas 50% yata, halos lahat tumakas. Kaya ganun. Hindi alam kung mag-apply sila doon, hindi sila bibigyan ng visa. Katulad din yung Nepal. Ang Nepal this year, mag-apply sila, hindi sila bibigyan. Wala, ban sila. Kaya, ingat kayong lahat na mga may plano na tatakas pagdating dito. Sana, wag nyo nang gawin. Wag nyong isipin ang sarili nyo. Isipin nyo ang karamihan kasi marami ang madadamay sa gagawin nyo. Hanggang dito na lang at God bless you all.